Samantala, lusot na sa Kamara ang 18 panukalang batas na kabilang sa priority LEDAC bills ng pamahalaan na naaprubahan ng Kongreso bago ang Holy Week break. 34 pang LEDAC bills ang inaasahang uusad na rin sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa Mayo. Narito ang kabuuan ng balita. March 18 nang mag-adjourn ng sesyon ng House of Representatives bilang paghahanda sa Semana Santa. Ngunit bago patuloy ang mag-session break, 18 panukalang batas na idineklarang priority bills sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang naipasapa ng Kongreso. Kinumpirma ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang pagkakapasa sa Kongreso ng 18 panukalang batas mula sa 52 LEDAC priority measures. Kabilang dito ang panukalang batas para sa setting ng kauna-unahang parliamentary elections sa BARM region na ratified na sa Bicameral Conference Committee, gayon din ang panukalang batas para sa National Center for Geriatric Health na nasa ilalim ng Conference Committee. Kasama rin sa 18 LEDAC bills ang IPIRA Amendments ERC Strengthening, Waste to Energy, Amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, Amendments to the National Building Code, Blue Economy Act, National Reintegration Bill, Amendments to the Teachers Professionalization Act, Extension of Estate Tax Amnesty Period, Department of Water Resources Bill, Amendments to the Bank Deposits Secrecy Law, Travel Tax Abolition, Digital Payments Act, Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Presidential Merit Scholarship Program, at Amendments to the Biofuels Act. Bukod sa mga ito, sabi ni Marcos, posible na rin maipasa ang National Land Use Act at ang amendments to the Pantawid Pamilyang Pilipino Program Act bago magtapos ang first regular session. Ang Anti-Political Dynasty Bill ay naisama na sa calendar of business at papasok na para sa plenary debates. Samantala, 6 na LEDAC bills ang naaprubahan na rin ng kanilang mga kaukulang komite at sa ilalim na sa Appropriations Committee habang 25 pa ang nasa Technical Working Group o Committee Deliberations. Magbabalik ang sesyon ng Kongreso sa ika-4 ng Mayo. Para sa EuroTV News, Mihela Yagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.